Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa purposes of assessment. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa purposes of assessment. Ang una ay assessment for learning. Ang assessment for learning ay nahahati sa tatlo. Maaring ito ay diagnostic, formative o kaya naman ay placement. Pag diagnostic, ito ay ginagawa before. Ito ay ginagawa para malaman yung strength and weaknesses. At kadalasan ito ay recorded but not graded. Ulit, recorded but not graded. Sinasagawa ang diagnostic para malaman kung ano na ba yung alam ng bata. Sa ibang katawagan, ito ay tinatawag bilang pretest. Recorded as basihan pero hindi siya nire-record para gradean. Sumunod naman ay formative. Ito naman ay during instruction, habang nagtuturo. Ito ay for building knowledge at makita yung mga gaps at syempre matugunan yung mga gaps at magkaroon ng progress. Ito ay kadalasan through oral recitation. Kapag ang recitation ay under ng assessment for learning, dapat ito ay recorded pero hindi graded. Kasi katulad nga ng sinabi ko, kapag formative during instruction, kapag nagtanong ka sa bata at hindi niya nasagot, hindi niya pagkakamali yun kasi nga tinuturo pa lang. Giging graded lang dapat ang recitation kapag in-announce na graded recitation, na usually ginagawa naman yun after ng mga discussion, which is magpo-fall na under assessment of learning. Ngayon naman, dadako na tayo sa placement. Ito ay ginagawa before instruction, entry performance, at word to place. Kapag sinabi nating placement, ito ay maaari din bilang admission test, entrance exam, saang section ka ilalagay, highest ba o lowest ba, appropriate ba yung level base sa performance, pasok ka ba or hindi. Yun yung tinatawag na placement. Where to place, saan ka ilalagay. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito.